Hey, what is up guys? This is Edride. So welcome back sa atin again. So matagal akong hindi nag-vlog mga ka-throttle kasi medyo hindi rin ako gano'n nakapag-motor. So ngayon na lang ulit ako sinipag mag-motor. So ayan, nakikita nyo sa harapan ko, yan yung bagong motor natin, Ninja 500. Yan yung pinakabagong release ng Ninja mga ka-throttle. So yung Ninja 400, so discontinued na siya or pinapaubos na lang yung stocks dito sa Philippines. And then hindi na ulit sila maglalabas ng Ninja 400. So ibang case yung sa Ninja X4RR ba yun? So yung inline 4, hindi ko alam kung maglalabas pa rin yun. So ang update ko lang sa Ninja 400. So ito nga pala yung 500 SE na to, special edition. So dalawang klase kasi nilabas ng Ninja 500, yung Ninja Standard tsaka itong special edition. So anong meron sa Ninja 500 SE na wala sa standard? So unang-una, napapansin nyo na meron na siyang slider. So napaka-authentic, tignan, napakaganda. May brand pa na Kawasaki. And then yung kung makikita nyo dito, ito pinaka-importante sa lahat, yung radiator cover. So meron na rin. So yung mga ilaw niya pala mga ka-throttle, hindi na bulb, puro LED na siya. So yun yung pinagkaiba niya. Inline 2 nga lang pala to, kaya yung tunog niya hindi sobrang kagaya ng mga inline 4, talaga na napaka-solid, no? Pero satisfied na rin naman ako. So kung mapapansin nyo, pinalitan ko na siya ng pipe, naka-SE project na siya. Kasi yung stock talaga medyo hindi ko talaga gusto, tunog yero. So syempre yung pinaka-importante sa lahat kapag SE, naka-keyless na siya. Unlike sa standard na naka ano pa siya mga throttle, naka-key series pa siya, no? So pinalagyan ko na rin pala ng cellphone holder to, kasi alam nyo naman hindi tayo maalam sa location. So yun nga pala yung itsura ng Ninja 500 Special Edition. So gantong kulay pa lang doon nilalabas sa Pilipinas since 2024 lang siya. Gantong kulay nilalabas, so wala pa yung green. Pero mas gusto ko to kaysa sa green kasi yung green parang napaka-common na kulay sa Ninja. So ayan. So ito na lang yung likod, yung papapalitan ko. Ano bang tawag doon? Tail tidy ba yun? So magiging plate na lang siya, tsaka ilaw dito. So kung papansin nyo, ang pangit ng ng spacer dito, kasi pang samantala lang yan mga ka-throttle. So ayan, test na natin. So ayan, no, nilagyan ko lang siya ng tank bag. So ito yung tanke niya, napakaganda, no? Nilagyan ko lang siya ng magnetic tank bag. So naka-secured na rin para in case na malaglag, hindi malalaglag yung bag natin. So ayoko kasi ng mga belt bag, medyo sagabal. So ayun nga, keyless na siya. Ayan. So hindi natin siya may start hanggang naka-kill switch siya. So kailangan open natin kill switch. At isa pa, kapag naka-side stand siya, hindi nyo siya mapiprimera. So example, no, primera natin, mamamatay siya. Ayun, lakas ng kadyot. Ganyan siya kapag naka-primera. Ay kapag naka-kill switch siya. So ang gawin natin, balik natin sa primera, ay sa neutral. So tanggalin natin side stand. Ayan, wala ang side stand. Start natin. Ayan, lipat sa primera. Ayun, rekta na. So ayun, narinig nyo yung tunog, na napaka-solid ng tunog. SE project nga pala. Rev match. So medyo against the light dito, lipat tayo sa kabilang lane. Medyo hindi ko siya makita maigi, lalo yung panel, no? Medyo hindi pa ako sanay dito na hindi kita yung panel. Ayan, so hindi ko alam kung may U-turn sa... Ayan, rev match. So ayun, kung mapapansin nyo, 202 kilometers na siya. So ako lahat nagpatakbo nyan mga ka-throttle. Yun nga, first time ko kasi makagamit ng big bike, so sinanay ko pa talaga siya. First ride ko sa Tagaytay with back ride, okay naman so far, smooth naman yung naging biyahe. Medyo nakakapagod lang syempre kumpara sa NMAX or sa scooter, pero goods naman, di ba? Napaka-komportable niya gamitin, partida may angkas pa tayo nun, no?
And syempre kung consider nyo rin sa mga bibili dyan, first time lang talaga na ano ako, no? First time lang talaga na nag big bike ako. Rev match. So no U-turn pala dyan. Akala ko pwede mag U-turn. Rev match ulit. So yung iba akala nila bomba-bomba, no? So lipat tayo sa kabilang lane mga ka-throttle. So balik tayo sa taas. Ayun, bawal mag U-turn dito, no? Syempre law abiding citizen naman tayo. Ibang-iba pala kapag big bike yung gamit natin, no? So ibang-iba siya sa scooter mga ka-throttle. Sa mga nagtatanong dyan, since first time ko nag big bike, talagang napaka authentic ng feeling kapag naka big bike ka. Kasi bukod sa tunog, yung torque niya, di ba? Alam naman natin na yung NMAX torque siya, or torque siya. Yung kumbaga mahatak talaga siya, no? Pero nakagamit na rin naman ako ng mga manual na motorcycle, or yung mga gaya, sniper, rider, nakagamit na rin ako niyan. Pero iba pa rin talaga kapag big bike, ang lakas ng hatak. So sobrang solid. Nung una kinabahan ako, actually hindi ako yung nag-uwi na ito sa bahay. Siguro mga 4 kilometers nasa motorcycle city hanggang sa bahay. So pinadrive ko pa siya sa tropa para just to make sure na hindi tayo ma-aksidente, kasi hindi ko alam ang power ng isang Ninja 500. So kahit nga yung 400 lang diba? So for safety purposes, nagpatulong ako sa tropa. And ayun, unang gamit ko, sobrang na-inlove ako sa Ninja. Parang iba talaga yung feeling ng naka big bike. Syempre bawat lalaki naman na nagmumotor, diba, ang ano talaga, ang pangarap talaga magka big bike. So ito na nga yung mga ka-throttle. So, sa mga nagtatanong dyan, syempre yung NMAX natin, na-retain natin yun, hindi natin siya ibebenta or papamigay. So ayun, hinto tayo dito, try natin yung power niya. Hindi naman tayo magta top speed, no? Medyo papakita ko lang yung power. So ayan, primera. So kapag tinop speed natin, yung primera pa lang daw kaya mag 90 kph. So dito ko lang din natutunan sa Ninja na to, na kapag mamimreno pala tayo, kapag mabilis tayo pag galing tayo sa mabilis na takbo, dapat pala hindi tayo nagka-clutch kagad, dapat nag-engine brake tayo, no? Ay na, boss. May nagpapabomba sa atin, parang hindi na siya bago talaga mga throttle pag naka big bike ka tapos maingay yung tambucho mo. Kahit sa mga kalye-kalye, yung mga bata, sikat na talaga yung kuya bomba. So yung iba pinagbibigyan ko, pero pag mga, syempre pag mga yung lugar medyo masikip yung lugar, o yung mga like mga subdivision, kahit may mga sumisigaw pa ng bomba, hindi nga natin pinagbibigyan, no? Ano lang pala, yung pinalitan ko sa tambucho na ito, canister lang. So mas maganda sana kung yung Leo Wings kaso wala kasi akong mahanap. Napakamahal kasi ng Orignon. So yung binili ko ano lang, SC project lang, so hindi rin siya full system. Yung talagang canister lang pinalitan ko, no? Kaya mapapansin nyo minsan medyo meron talagang ano, rev match. So pinag-aralan ko na rin pala yung rev match dito, no, sinasabi nila, kaya medyo nakuha na rin natin. So kapag marunong ka naman na magmotor, madali naman siya. Tsaka isa pa sa nakakatuwa dito, napakasarap ng suspension niya, napakataas ng gulong niya, di ba? Napakalaki. So syempre ibang iba yung feeling ko doon compared sa NMAX, kasi NMAX pag may mga lubak ramdam na ramdam mo, di ba? So sa mga nagtatanong dyan, sa mga
gustong bumili na itong Ninja 500 mga ka-throttle, isa lang masasabi ko, natatakot ako na gamitin to before kasi hindi ko alam kung anong capacity niya, hindi ko alam anong power meron siya. Baka ma-overwhelm ako since newbie pa nga lang ako. Pero nung nagamit ko siya mga ka-throttle, grabe, na-inlove talaga ako. Solid. Parang umiiyak yung makina pero tuloy-tuloy pa rin yung speed niya. So ang pagkakaalam ko, yung second gear nito kaya daw yata mag 113 ba, 125 kph. So hindi ko lang alam, hindi ko kasi tinatop speed ko eh. Ang parang pinaka top speed ko dito 100 lang. Parang tinry ko lang talaga siya. Ang ganda ng tunog ng ano mga throttle ng engine brake. Pakinggan nyo ha. Ayun o, diba? Solid yung tunog ng engine brake. Downshift, rev match. Ayan. Pero kung chill-chill ka rin naman, ayan, pag mga ganyang nasa 50 na or ano, diba, dagdag na tayo ng ano, clutch. Grabe mga ka-throttle, sobrang solid na itong Ninja 500. So ang masasabi ko lang, pagdating naman sa comfortability ba tawag doon, yung comfort. So syempre kung kukumpara nyo sa scooter, ibang scooter kasi piga ka lang ng piga eh, diba? Unlike dito sa clutch na talagang dapat yung isip mo gising eh, di ba? Pero bilang sanay na rider, kung sanay ka naman na mag-rides, konting adjustment na lang yun. So pag-aralan mo na lang yung gearings. Pag-aralan mo na yung tamang gearings, di ba? So kung paano yung clutch, paano pag downshift, rev matching, di ba? So yun na lang naman yung pag-aaralan mo dito. Parang magiging more on attentive ka compared nung naka-scooter ka. So sa bigat mga ka-throttle, ako po isang, hindi ko alam kung 5'7 or 5'8 ako. Ang pagkakaalam ko 5'7 ako. Hindi ko alam kung tumangkad na ako. Pero yun nga, dahil naka ano kasi ako, riding shoes ako, siguro may 1 inch to. So kahit naman nakapambahay ako, kahit nakachinelas ako, ano naman siya, flat footed ako dito, so huwag kayo matakot. Pagkakaalam ko sa ibang bansa may mga babae na nagdadrive nito kasi kasali ako sa group ng mga Ninja 500. So parang mas nauna kasi siyang i-launch sa ibang bansa, I'm not sure lang. So may nakikita ko mga babae 5'4", dalang-dala nila, no, kayang-kaya nila dalhin kahit 5'4 lang sila. So what more yung mga lalaki na masculine, di ba, compared sa mga babae. So lalo kapag tumatakbo, hindi mo yung ramdam yung bigat mga ka-throttle. Parang napakaangas nga eh. Pagdating naman sa stance, pansin nyo naman parang medyo aggressive yung stance niya kumpara niya sa mga Dominar, say 900, say 400. So yun kasi straight lang. Ito kasi parang nakababa siya, sports bike siya, diba? So pag sinabi mo kasi sports bike, ito yung mga nakikita mo sa karera sa MotoGP, official race ng mga motorcycle yung MotoGP. So nakababa talaga siya. Medyo nakakangalay lang mga ka-throttle, pero kung sanay ka naman hindi siya na ano eh, kumbaga tolerable siya eh. So imagine may angkas pa ako mula from Las Piñas to Tagaytay, back and forth, diba? May angkas ako. So hindi naman ako ganun ka nangalay. Nag service road pa ako noon. Hindi ako nag ano kasi wala pa nga itong RFID. Downshift. So nag ano nga ako noon, no? Service road ako noon. Rev matching. Rev match. And matuloy nga tayo doon. Hindi ako nahirapan or hindi ako nangalay sa stance niya. Yung ngalay kasi parang tolerable na, parang natural na mararamdaman mo sa rides, di ba? Tsaka pag lumalabas talaga ako ng malayuan, lumalabas ako ng highway, talagang nagpo-full gear ako. Yan, naka padded jacket ako, mini jacket, di ba? Tapos naka, nung una hindi ako sanay mag ano dito mag clutch ng ano, I mean hindi ako sanay mag change gear ng makapal yung sapatos or nakachinelas. Pero masasanay ka rin pala
napakaganda tingnan ng engine, napakaganda pakinggan ng engine brake. Di ba? Kaya kung nagbabalak ka kumuha ng Ninja 500 mga ka-throttle, huwag ka na mag-hesitate, di ba? Mas maangas kung kukunin mo yung Ninja CX-44. Yun yung inline 4 ng Ninja, yung pinakamababang displacement, di ba? Ang pagkakalam ko merong CX-25, pero hindi pwede sa expressway. Hindi siya legal, no? Pero masyadong mahal kasi yung ang mga ka-throttle, masyadong mahal yung CX-44R inline 4. So tunog lang naman makukuha mo doon. Nasa almost 500k na yata siya. So ito kasi ang SRP nito nasa lang 379,000 yata. So syempre kapag bibili ka na ito, kasama dyan yung mga registration sa LTO, diba? So ito may insurance pa kasi ito. Ang kagandahan na ito, may comprehensive insurance.